So, good day mga ka-TJ, this is Nilagap Sitigan again. So, ito naman yung unit ni Sir Albert Catayas. Ay, Albert ba yun? O ba sa Sir Catayas? Okay. O, Sir Catayas. So, ito, 8mm Servolio balat din ito. Then, with scope din. So, ito yung itsura ng bat nyo. So, sir, nung nilagay na ako na, butin, kanister, may kulay talaga, hindi yung black. So, sincere na talaga sir, naubusan tayo sa pinagbilhan natin. So, ito na lang bumili sir ng black. Mini lighter refiller po yung research nyo pag sa Lazada at sa online shop. Naubusan talaga tayo sir ng black color. So, ito lang, medyo kulay green. So, okay naman siya, pumuputok naman kahit kulay green. So sir, i-expire natin to. I-expire natin to. So na-zero na ito kanina. So try natin patamaan na umuulan. Kahit umuulan. Yung target. Try natin. So ito yung magazine niya sir. 10 rounds lang yung bala nilagay sir. Pero para hindi siya madaling mawik yung DIY spring natin. So ilagay natin na bala is 5 lang. So kung ilan yung matatama sa 12 meters na target. So, paglagay pala ng bala, sir, dapat na, ng magazine pala, ganyan mo lang, sir, para makapasok yung lock talaga niya sa magazine. So, dispire natin, sir, first shot. Sa paggamit, sir, dapat nakadungo, nakayuko yung unit, nakaganyan. Tapos pag-asa, sir, dapat naka-force, full cock talaga. Ganyan. Dapat naka-automatic open yung niya. Mix house niya. Pagbalik naman sir, tulak mo lang na malakas. So, dispire natin. First shot. So, hit, bullseye. So, second shot tayo. Sir Albert Catayas. Sir Catayas, sir. Ito yung unit pala. Itong unit ko. Wala. So, hit. Third shot tayo. Sana makatama din. So medyo matigas na lang pagbalik sir. So ganyan mo lang sir para makapasok talaga yung bala sa stopper sa ating barrel. So hit din. Sana sa last na tira natin tumama para walang miss. Kasi ganyan lang sir pagbalik. Ganyan no. Medyo matigas talaga siya. Pero malalambot din ito pag miss. So last shot natin. May bala pala. 6 pala yung nilagay natin. So last shot. So, hindi tayo magsanday. Hindi tumawa. Ganyan-ganyan yung side natin. So, yan sir.
So, magbigay lang ako sa iyo ng konting tips. So, unahin natin sa ano, sir, dito. So, dito, sir, sa loob nito, may check valve, sirens, butane canister, at T-PVC post, at saka yung ignition niya, ignition ba tawag na? Yung pang spark ba? So, dyan. May wire siyang spark na dito sa loob. So, wag mo nang galawin, sir. Kasi, pinifix na natin. Hindi naman pinifix. Kanang, para, sir ba? Ano ba tawag niya na? So, wag mo nang galawin. Okay naman yan sa loob. So, kung gusto mong tingnan, sir, may bolt siya dito, at saka dito. So, yan lang yung mo, sir. Kunin mo na bolt. So, kung anong bolt na nilagay ko, sir, yun lang kataas, sir, ha? Baka mawala yung bolt ba, tapos lagyan nyo ng mataas. Dito kasi, sir, dapat na hindi mahaba yung bolt kasi pag mahaba, sir, baka mabutas yung nilagay natin na dalawang nilapad na PVC na dalawang layer. So, lang, sir, yung kung yung nilagay ko na score, yun lang po. And then, sir, dito naman tayo kung paano tayo mag-replace kung maubos yung butane canister natin. So, ganito lang, sir. Ganito lang, Dapat, sir, na iangat mo kunti. Dapat makaangat yung sa dulo ng butane canister doon sa sirens. Ayan lang. So, na yung sirens nasali. Sa ganyan lang. Dapat yung medyo siya kunti yung sirens, dapat talaga na medyo siya matigas para hindi siya matanggal at masali pagtanggal. So yan lang, sir, pag nakaangat yung sa dulo natin na butane canister, yung gagawin mo yan, sir, yan mo lang na time na hilahin. So ganyan lang. So yan lang po. And then pag replace ka na naman ng siren, sir, kung matigas siya, sir, pwede siya sa gunting, or long nose. Pero kung malambot naman, ganyan lang. So, yan. Ito yung masira, sir, yung mabarahan, yung sirens. So, yung sirens natin, sir, tatlo ito, dalawang reserva, at saka isa ito. Yung ito, nakalagay na ito sa check valve natin. So, pag replace mo lang, sir, ito, kunin mo lang itong kadugtong niya. Kadugtong ito niya sa sirens din ito, pero yung sa dulo pinatulan ko lang para mag-swak yung dulo ng butane canister natin dito. So yan po. So pagbalik naman, sir, ganyan lang. So ipasok mo, saka itulak. Yan lang po. And then ito, sir, dapat na nakapasok yung dulo nito sa sirens before mo itulak. So, yan po. And then, yung scope pala niya, sir. So, yung scope niya is disassemble naman natin to. Tagalin natin to sa papaship. So, ganyan lang, sir. Dito lang mo ilagay sa pinakaunang kanal sa railings. So tagalin natin. So yan, dito talaga, sir, sa pinakaunang kanal sa railings. So paglagay naman, itong bolt dapat na nakatapat ito sa pinakaunang kanal. So hindi ko alam kung anong tawag niyan dyan, basta kayo sa kanal sa railings. Ikitan mo lang ng masyado. So, yun. At may takip ito, sir. May takip ito, ha. So, ang kagandahan nitong scope ay may takip talaga. Lahat naman talaga ng scope may takip.
So ito yung binibili nating scope kadalasan kasi maganda siya. Madali lang i-zero, malinaw, at saka compatible siya sa PVC toy gun. Pwede naman siya sa real air gun. Pero ito lang talaga yung maganda. Maganda dito. Compatible ito sa mga ganitong laruan. Pwede naman red dot, pero yung red dot kasi pag nilagyan mo dito, yung dot niya nakabangga dito, so hindi siya pwede. So kung gusto mong red dot, puputulan mo ito dito. So yung mga gustong red dot. Pero kung ganitong scope, swak siya, compatible siya sa M4 E1 natin na ganito. So removable barrel din ito, sir. Lahat ng unit ko is removable barrel. So yung barrel niya, so ito yung barrel niya, sir. Pinaka-main barrel niya is 8mm aluminum choke. So itong dito sa dulo, sir, 4 na layers po yan, saka kaya matibay. So dito, 2 layer po lang. Aluminum choke at saka itong pinaka-outer barrel niya na PVC 1/2. So pag balik naman, sir, kunti higpit lang. Yung hindi talaga na mahigpit para madali lang siya. Yung medyo mahigpit lang. So ayan, higpit pa po yan. So yun. So yung ilagay natin na bala, sir, sa ating magazine is lang, yung 10 rounds lang po para hindi madaling mawit yung natin. Ano ba tawag niyan? Spring. So paglagay naman, yan, ganyan muna, sir. Okay, sorry. So yan lang. So ready to release na po ito, sir. Kasi na-review na natin na naka-expire na din. So dito na naman tayo sa ito. So ganyan lang pagkuha or pag-replace ng igniter natin. So pagbalik naman, dapat nakataas yung ano ba tawag niyan? Itong wire. So sorry, loading. Loading tayo pag magtagalig eh. So ito yung lakas ng tunog, sir, pag walang bala ang lagay. So medyo malakas talaga yung tunog pag walang bala. So yun na, sir. Sana satisfied kayo sa ating gawa pagdating dyan.